Timbog sa lungsod na Makati ang 5 sangkot umano sa isang uri ng tinatawag na pyramiding scam. Mantakin nyo, 50% ang tubo sa loob lang ng 3 buwan. Ipinangako yan sa mga biktima na nagtiwala naman daw sa mga sospek dahil sa binabanggit na padrino. Nakatutok sa John Consulta. Nang makuha ang senyales mula sa kanilang informante. All operatives, dandanan tayo. Mabilis na dinis armahan ang gwardiya ng establishmentong ito sa Makati. Timbog sa operasyon ang 5 suspect. Na-recover sa kanila ang marked money na ibinayad ng isang asset. Ang isa sa mga suspect nagtangkapang manakot. Hingi lang ako ng tulong sa kanya. Kanino, sir? Sa amin dalhan eh. Sino yun, sir? Sino yun? President namin sa NCR, PDP Laban. Pero di ito bubra sa mga ahente ng NBI. Tumaas ang tensyon nang dumating ang mga biktima ng pyramiding scam na bumiyahe pa raw mula Davao. Ba't ka nag-ahente? Gusto mo pang maparaming manloko? Kung naloko ka, gusto mo, meron ding malolokong iba? Ito nga yung pinaka-stock room nitong pyramiding scam na sinalakay ng NBI Anti-Fraud Division kung saan makikita natin yung samot-sari mga produkto kanilang binibenta sa kanilang mga biktima. Katulad nga lang itong kape, meron din silang mga sabon tulad ito. At ang pinakaagaw pansin sa lahat ay ito makikita nating kahong-kahong mga dietary supplements na kung saan, kung ating titingnan mabuti, ay walang FDA approval. Kung kaya't ayon sa NBI ay patong-patong na kaso pa raw ang kakaharapin ng naturang kumpanya. Sumbong ng mga biktima, pinangakuan daw sila ng 100% tubo sa loob lang ng 3 buwan sa perang ipapasok nila sa kumpanyang Jacama na itinayo sa Davao. 6 na post-dated checks daw ang ini-issue ng grupo bilang bayad sa kada investor. Yun pala, wala namang pondo. Binanggit niya pa si Duterte. Yung anak daw ni Duterte, isa sa sumali na. Si Pulong, yung si Paulo, yun. So parang pang-come on niya yun. Oo. Ang unang kumpanyang ginamit nito ay yung Jacama Sales and Management Corporation. Pinalitan nila ito ng Eden Marketing at eventually naging Lucky 9 Lives Corporation. Ang mga victims dito ay hindi bababa sa 1,000. Kung kaya't sa aming pag-estimate ay hindi bababa ng bilyong piso ang naloko nito sa publiko. Pinabulaan na ng mga suspect ang paratak. Dapat po sir, sa Davao po sila nagrereklamo, hindi po dito kasi magkaiba po ang may-ari. Yung natatanggap na initial return of investment ng mga investor ay galing din sa mga bagong investors. Sa makatuwid, short of saying, yung mga biktima natin ay ginigisa sa kanilang sariling mga mantika. John Consulta, nakatutok, 24 oras.